Hello, Hi. sa pangalan po ng dakilang Panginoong Kristo. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Ngayon po, ito ang kasyam na pagpapasalamat na ginaganap natin tuwing ikatlong linggo ng bawat buwan. Ito po sa templo ng Salubon. Palad po tayo kung nakabuo tayo ng siyam na pasalamat na patuloy na dumadako at nagkakaroon ng pakikiisa sa pamamagitan ng mga gawain at pakikinig ng Ebanghelyo na siyang nagiging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Meron po tayong mga aralin sa ngayon na ating bibigyan ng buhay upang sa ganon mas lumawak pa ang ating pagkaunawa. Bagamat ang mga sitas na ito ay kumbaga pangkaraniwan na sa atin, sapagkat kumbaga lagi na natin itong nababasa, lagi na nating napapakinggan. Subalit, bakit kinakailangan inuulit at ibinabahagi pa rin nang sa ganun manariwa sa ating mga pag-iisip kung ano ba ang kahulugan ng aral na nais ipahatid sa bawat isa sa atin. Ang unang pong sitas ayon sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo sa Kapitulo 10, versikulo 34 hanggang sa 39. Ano po ang sabi? Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Bakit po yan ang pananalita ng ating dakilang Panginoon? Sapagkat ang kanya pong misyon dito sa ibabaw ng lupa, walang iba ang ipahayag ang kaharian ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang Ebanghelyo o tinatawag na salita ng Diyos upang sa ganon tayong lahat ay mga kaunawa at magkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng mga pangangaral na ginagawa ng ating dakilang Panginoon. Bakit po hindi kapayapaan ang dala niya? Sapagkat yung nadatna ng ating dakilang Panginoon na mga gawain ng mga eskriba, mga parisiyo, na pagpapakunwari ng kanilang mga sarili na kumbaga tangan nga nila ang mga kasulatan mula kay Moises, subalit gumagawa sila ng mga ayon sa salit-saling sabi ng mga tao na ipinalalagay nilang utos ng Diyos. Kumbaga, may bawas, may dagdag sa mga orihinal na naisa ng ipahayag sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ni Moises at ng iba pang mga sinugo na nauna na sa ating dakilang Panginoon. Kaya po, hindi nais ng ating dakilang Panginoon makibagay doon sa mga gawain ng mga eskribas at mga parisiyo na mga mapagkunway. Kaya hindi po kapayapaan ang dala ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat kung nahubog na ang tao
lalong-lalo na sa mga maling aral na sinauna. At pagkatapos nariyan naman ang ating dakilang Panginoon, nagdala-dala ang bagong aral sa makatuwid bagay, ang salita ng Diyos na walang iba mamumutawi sa kanyang bibig, na tinutuligsa ang mga gawain ng mga eskribas at mga parisiyo. Tunay nga po na hindi po magkakasundo kahit sa isang sambahayan, sapagkat magkakaiba-iba po ang mga pananaw. Ano po ang sabi dito? Sapagkat ako'y naparito upang papag-alitin ang lalaki laban sa kanyang ama at ang anak na babae laban sa kanyang ina at ang manugang na babae laban sa kanyang binang babae. Kung pag-aaralan po natin, tatlong kalagayan po para papag-alitin. Bakit hindi kinakailangan mag-cross? Ibig sabihin, ang nakalagay nito, yung ama laban sa kanyang anak na lalaki. Kumbaga, yung anak lalaki laban din sa kanyang ama. At yung ina laban sa kanyang anak na babae at ang anak na babae laban sa kanyang ina. Dalawa na. At ang binang babae laban sa kanyang manugang na babae. O kaya ang manugang na babae laban sa kanyang binang babae. Bakit hindi yung ama kontra doon sa anak na babae? At bakit naman hindi yung ina kontra doon sa anak na lalaki? Sapagkat tunay nga po na bagamat parehas silang lalaki, ang ama at ang anak na lalaki, marahil kung nahubog sa dating aral na mali ang ama at pagkatapos nagsikap yung anak sa pamamagitan ng pakikinig ng aral ng ating dakilang Panginoon, nang mali pala yung pananaw doon ng kanyang ama, na kapag itinutuwid ng kanyang anak na lalaki, magkakasalungat po talaga sila. Kaya magiging tabak po para sa kanila. Para maging malinaw, basahin natin sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sabi po dito sa Kapitulo 12, versikulo 52 at 53. Sapagkat mula ngayon, o 51, inaakala ba ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi, kundi bagkus pagkakabaha-bahagi. Ibig sabihin, yung mga pananaw ng bawat isa. Yung ama, iba ang pananaw. Kaya kalaban niya yung kanyang anak na lalaki. Bagamat pareha sila ng kalagayan bilang isang lalaki, subalit magkakaiba po sila ng nauunawaan at ng mga kaalaman, unang karunungan man, kaya magkakaroon po sila ng pagkakabahagi. Sila ay mga kakabahabahagi. Ang amay laban sa anak na lalaki. Ang anak na lalaki ay laban sa kanyang ama. Ibig sabihin salungatan. Yung ama kontra sa anak na lalaki at yung anak na lalaki kontra din sa kanyang ama. Ang ina ay laban sa anak na babae at ang anak na babae ay laban sa kanyang ina. Bakit hindi po nangyari na yung anak na babae kakalabanin niya ang kanyang ama at yung anak na lalaki kakalabanin niya ang kanyang ina? Kundi umaayon lalaki sa lalaki at babae sa babae. Iyan ang nais ipahayag ng ating dakilang Panginoon. Ang binang babae ay laban sa kanyang manugang na babae at ang manugang na babae ay laban sa kanyang binang babae. Sa makatuwid, kung dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang ama ang laban sa anak na lalaki, pagdating dito sa paliwanag ni San Lucas, na kumbaga vice versa,
Hindi yung ama ang kakalabanan yung anak na lalaki, kundi pati yung anak na lalaki, kalaban din niya yung kanyang ama. Sapagkat dahil nga sa kalooban ng Diyos, kapag nararanasan natin ang pagkaunawa ng Ebanghelyo sa makatuwid bagay, kung tayo'y sa pamamagitan ng pakikinig natin at pag-a-analyze ng mga Ebanghelyo o mga sitas, doon natin malalaman ang mga komplikasyon ng bawat salita. Kaya po, sa buhay po natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, bakit ang dala ng ating dakilang Panginoon hindi po kapayapaan? Ayaw niya pong makiisa sa gawain ng mga eskribas at mga parisiyo na mga mapagpaimbabaw, mapagkunwari. Na kumbaga, sa halip na yung mga kautusan na dapat sana sila ang nauunang gumagawa para huwaran ng mga tao na sumusunod sa kanila, ang nangyayari po, ipinapasan nila doon sa mga tao yung mga kautusan. Samantalang sila, kahit hiniliit ng kanyang mga daliri, ay hindi man lamang galawin upang hawakan o bitbitin yung mga pasanin na yun. Kaya ganyan po naging kalagayan. Ayaw ng ating dakilang Panginoon makiisa sa mga mapagkunwaring tao. Kaya nga siya tinuligsa niya ng lubos-lubusan ang mga eskribas at mga parisiyo, ang mga sadusiyo, sapagkat sila'y hindi umaayon sa kalooban ng Diyos, kundi ang ginagawa nila ay walang iba mga pagpapaimbabaw na kunwaring malilinis sa kanilang mga labas na kanyuan, pero pagdating sa kaloob-looban, sila naman ay parang mga asong gubat na naghahanap ng mga masisila nila. Kaya po, kung ganun ang gawain ng eskribas at parisiyo, hindi po talaga makikiisa ang ating dakilang Panginoon. Kaya sasalungatin niya yon sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo para sa kaharian ng Diyos. Nang sa ganun, ang tao ay makasumpong ng kaligtasan ang bawat isa. Sapagkat, naparito ang ating dakilang Panginoon, hindi po sa kanyang sariling kalooban, kundi sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya siya nagsasalita upang sa ganon, ang Ebanghelyo ay makarating sa bawat isa na siyang nagpapatuloy hanggang ngayon sa lahat ng salit-saling lahi, maging anuman ang lahi, lipi o wika ng mga tao ay nagpapatuloy na ipinapahayag ang salita ng Diyos. Sa makatuwid, ang pangangaral ng salita ng Diyos, kapag nararamdaman natin na ang kahulugan nito ay parang pinatutungkulan ng sarili nating pagkatao, na kumbaga, inuusisa maging sa pagitan ng mga buto, ng mga kasukasuan, napapakinggan natin ang salita ng Diyos, nararamdaman natin na tayo nasasaktan sa makatuwid, yun na yung salita ng Diyos. Ganyan din po ang naranasan ng mga eskribas at parisiyo. Nung marinig nila ang ating dakilang Panginoon na nagpapahayag ng patungkol sa Ebanghelyo na hindi nila matanggap. Pero pasalamat tayo dahil kahit tayo man, palagi tayo nakikinig ng Ebanghelyo, bagamat nasasagi tayo o natatamaan tayo ng mga sitas, pero kinakailangan tayong baguhin ang ating mga sarili upang masumpungan natin ang tunay na kalagayan ng bawat isa sa atin papunta doon sa hinaharap na maging sakdal upang sa ganoon tayo mapabilang doon sa buhay na walang hanggan. Kaya po, kung pag-aaralan po natin, hindi po kapayapaan sapagkat sa prinsipyo pala, sa pagkaunawa, sa karunungan o kaalaman, magkakaiba-iba po yan. Kaya nga po sila naglalaban. Ang ama laban sa kanyang, halimbawa, nakasanayan ng ama ang lumuhod sa rebulto. Iyong anak naman, nung nag-usisa siya, hindi pala pwede. Naglalaban talaga sila. Iyong ina naman, halimbawa, nanalangin ng pagkahabang panalangin. Iyong anak naman, inaunawa niya na bawal palang manalangin ng gano'n. Maglalaban nga talaga sila. At gano'n din, yung manugang na babae, doon sa kanyang binang babae. Magkakapare-parehas po yan sapagkat ang pagkaunawa po ng bawat isa sa atin ay magkakaiba-iba, depende po sa kaloob na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya po, ang pagparito ng ating dakilang Panginoon
hindi lang para sirain ang kautusan, kundi ganapin ang lahat ng nauukol na inihula para sa kanya na dapat niyang ganasin dito sa ibabaw ng lupa. At ang ikalawa, ang ipangaral niya ang kaharian ng Diyos, ang totoong ebanghelyo sa makatuwid bagay, ang salita ng Diyos na kinakailangan hindi natatakpan, kundi ang bawat isa sa atin ay nakikinig at pinatutungkulan na dapat ituwid natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng mga ebanghelyo na magiging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay upang tayo mabuhay na maging mabuti dito sa ibabaw ng lupa at tayo maging masunurin sa Diyos. Ano po ba ang tungkulin natin sa Diyos? Ang tawag sa ating tagasunod. Sabi nga, hanggang kailan mo patitindigin ang bandila ni Kristo? Hindi ibig sabihin na tagapagpatayo ka lang ng bandila. Kundi, dahil si Kristo ang sinusundan natin, kinakailangan sumusunod tayo sa kanyang likuran. Kung si Kristo ay dinuwahagi, duduwahagiin din tayo. Kung si Kristo ay pinaratangan may demonyo, pararatangan din tayo. Kung tayo ay inaalimura ng ating kapwa, ganun din ang ginawa sa ating dakilang Panginoon. Sa makatuwid, tunay nga na sinusundan natin si Kristo sapagkat kinakailangan danasin ng bawat isa sa atin ang paghihirap na dinanas din ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Kaya ngayon, kung ang aral na ito hanggang ngayon nananatili na nagtatalo-talo sa loob ng bahay dahil lamang sa Ebanghelyo, dahil lamang hindi nagkakasundo ang mga tao sa makatuwid, totoo nga ang Ebanghelyo ay naririyan na kinakailangan nating pag-aralan at unawain at higit na lahat pagsikapan natin na matuto nang sa ganun ayusin na natin ang ating mga sarili at tahakin na natin ang daan patungo doon sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang pinapahayag po ng ating dakilang Panginoon, kaharian ng langit, kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, tinuturo sa atin kung papaano tayo mabuhay na pinaghaharian ang ating kalooban ng Diyos. Sa makatuwid bagay, magkaroon tayo ng kapanasagan sa ating mga sarili at maituwid na natin ang ating mga buhay na aayon sa kanyang mga kalooban. Bagamat tayo dumaranas ng mga pagkakahigpit na mga pagsubok, normal na po yan sapagkat dinanas din po yan ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Bakit tayo naghihirap? Dahil naghihirap din ang ating dakilang Panginoon. Meron nga dyan nagtanong, kung si Satanas ay kayang lipunin ng Diyos, bakit hinayaan niya na manatili si Satanas hanggang ngayon nagpapahirap sa mga buhay natin? Sabi nga, kumbaga sa pelikula, magandang panuorin ng isang pelikula kapag palaging may kontrabida. Dahil yun ang bumubuhay ng istorya. Sa buhay natin, dito sa ibabaw ng sanglibutan, napakaganda yung may kompetisyon. Halimbawa, bilang isang tao, nakikipamayan dito sa ibabaw ng lupa, kahit yung sarili lang natin, dalawa yung nagkakalaban. Pita ng laman at kalooban unasa ng ating sariling espiritu. Magkakalaban po yan palagi. Gusto ng ating katawan, sa bahay lang, maghilata. Ang gusto naman ng ating espiritu, makinig ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, kung ano yung nananaig doon, na sinusundan natin, yun ang magiging kalagayan kung saan papunta ang ating mga kaluluwa. Kaya kung nananaig ang pakikinig ng Ebanghelyo sa magkatuwid bagay, ang makikinabang po niyan ang ating sariling kaluluwa na pinaglalaanan natin na makapunta doon sa itinakda ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Sa magkatuwid nagtatagumpay tayo dahil sa tulong ng Espiritu Santo na nananahan sa bawat isa sa atin. Pero kung ang nasusunod pita ng laman, lumalayo naman ang Espiritu Santo sapagkat natatalo tayo at nagagawa pa rin yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Kaya kung titingnan po natin, ang mga gawain ng Eskribas at mga Pariseyo ay mga sanlibutang bagay.
ang gawain ng ating dakilang Panginoon ay makalangit na mga bagay. Sa makatuwid, nasa atin pong sarili kung ano ang susundan natin, yung bang tinuro ng mga eskribas at mga parisiyo na isang mapagkunwari o ang kautusan o sinabi ng ating dakilang Panginoon sa makatuwid bagay ang sumunod tayo sa kanyang likuran nang sa ganon tayo ay maging tunay na mga Kristiyano na handang maghirap, magsakripisyo alang-alang sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo nandito naiinitan, nabibilad, nagsasakripisyo para makarating lamang sa lugar na ito. Pasalamat tayo kung tayo dinala sa pamamagitan ng karamdaman at napunta tayo sa lugar na ito. Sapagkat pamamaraan po yan ng Diyos upang hindi tayo makaiwas na bagamat hindi tayo nagsasamba o nakadalaw man lang sa isang simbahan dahil sa karamdaman tayo ay binuksan ang ating pag-iisip. Nandito tayo sa lugar na ito para makarinig ng salita ng Diyos. Hindi po natin yan maiiwasan. Kaya po, ano pang sabi dito? At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Sa makatuwid, sa loob ng isang tahanan ay hindi po nagkakaisa ang bawat isa. Sapagkat kung paano ang kanilang mga pamantayan ng paniniwala, mga doktrina, at yung mga interpretasyon ng mga salita ng Diyos o ng Ebanghelyo para sa kaligtasan, tunay nga po na hindi magkakaunawaan. Halimbawa, ano ang sinabi doon sa Juan 3:16? Sumampalataya lang tatanggap na ng buhay na walang hanggan. Pero ang pangalan naman ni Apostol Santiago, kinakailangan ipakita sa pamamagitan ng gawa ang ating mga pananampalataya. Halimbawa, nananampalataya tayo. Paano natin maipapaliwanag yung pananampalatayang yun samantalang hindi naman yung nakikita? Ang pananampalataya, invisible po yan. Pero sa pamamagitan ng gawa, pwede natin ipakita ang pananampalataya. Halimbawa, yung araw-araw o bawat linggo tayong nagsasakripisyo ng pagsamba, pananampalataya na po yun. Yung hanapin natin yung pamamaraan, nang sa ganun, maibsan ang ating kabigatan, ang ating mga karamdaman, yung nagtutulak sa ating kursa para makarating dito, pananampalataya kung tawag doon. Sa makatuwid, nakikita yung sa pamamagitan ng gawa. Kaya po, sa bawat isa sa atin, kinakailangan maunawaan natin ano ba ang tinatahak natin. Lakad na iniwan ng ating dakilang Panginoon, yung pamamaraan ng pagsunod, walang iba ang ayon sa kanyang aral o ang ayon sa mga sinaunang aral na gawain ng mga eskribas at mga parisiyo na nagiging isang mabuting tao lamang sa loob ng templo, subalit paglabas, nandiyan naman ang paninirang puri, nandiyan naman ang mga kung ano-anong kasamaan na pagkaminsan, yan pa ang nagdudulot para sa sariling kapahamakan. Kaya po dalawa ang naglalaban, aral ng mga eskribas parisiyo at aral ng ating dakilang Panginoon. Kaya ayaw ng ating dakilang Panginoon makiayon sa mga eskribas at parisiyo sa makatuwid, hindi po siya makikipagbati doon. Kaya hindi niya ibig na ang kapalapanang dali niya kundi tapat. Sapagkat kinakailangan maunawaan ng bawat isa sa atin ang kahalagahan kung bakit naparito ang ating dakilang Panginoon. At ang hindi magpapasan ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ano po ba ang cross na ito? Walang iba ang mga sakripisyo, ang mga responsibilidad na kinakailangan gampanan ng isang tao kapag tayo sumusunod sa likuran ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Halimbawa, tungkulin natin maging tagapangaral ng salita ng Diyos, gampanan natin ang pangangaral. Sapagkat yun na yung cross na bitbit natin. Hindi kinakailangan nating iwasan na hindi tayo makapangaral.
At ganoon din, yung responsibilidad. Halimbawa, namumuno, kinakailangan ang namumuno o pang-ulo na siyang nagiging utak upang sa ganun tumakbo ang isang grupo. Kinakailangan yun ang ginagampanan. Hindi dapat pinapabayaan ang obligasyon o responsibilidad sapagkat yan po ang kailangan natin. Merong nangunguna, merong nagiging gabay. Nagpapasan niya ng cross, hindi kinakailangan. Hindi pa pwede ikaw na lang. Kinakailangan, kung tayo man, halimbawa, magditisador, tungkulin natin gampanan ang pagtulong sa ating mga kapatid na may karamdaman, obligasyon pa rin yan o responsibilidad. Kinakailangan gampanan natin yan. Nasa bagamat nahihirapan tayo, yan na yung cross na kinakailangan nating buhatin upang sa ganun makasunod tayo sa likuran ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawala nito. At ang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makasusumpong niya. Kaya po, kung halimbawa, dahil sa pagsunod kay Kristo, tayo'y napahamak, alalahanin natin ang mga nangamatay kay Kristo ay tunay nga nandun siya sa ilalim ng dambana ng Panginoon. Subalit, kung tayo'y iniiwasan natin, ay hindi ka nga ako pupunta kasi masama ang panahon, baka may mangyari sa atin, mas pinahahalagahan natin yung buhay ngayon. Kinakailangan, kung takasunod tayo ni Kristo, kinakailangan sumunod tayo, mahirap man yan, o hindi man mahirap, kinakailangan gampanan natin sapagkat may tungkulin tayong sinumpan sa Diyos na walang iba, tayo'y tagasunod. Kung titingnan natin ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon, kahit na sila'y binabagyo, kahit na sila'y ikinukulong o pinapahirapan, nagpapatuloy pa rin sila nang sa ganun ang Ebanghelyo ay makarating sa bawat tao na nagnanais din makalasap ng kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng mga aral nang sa ganun matuto tayo at mga buksan ng ating mga pag-iisip at tahakin natin yung landas patungo doon sa buhay na walang hanggan. Kaya po, ang tao may choice, may pagpipilian. Ito na po ang panahon, kung tagasunod tayo ni Kristo, pasanin natin ang krus na yan. Huwag nating bibitawan ang anumang obligasyon na ipinagkaloob sa atin. Kahit tayo man ay tagabantay, tayo man tagapangaral, tayo man tagapangulo, tayo man ay tagadala o anumang tungkulin, gampanan natin yan ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat dyan tayo tinawag at pinagkalooban na bahagi ng isang iglesia na matuto at makinabang sa pamamagitan ng mga habag ng Diyos na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya po tayo nandito. Magkakaiba-iba ang kalagayan, magkakaiba-iba ang pamamaraan, magkasama tayo sa bahagi ng iglesia na pinagsama-sama sa lugar na ito para makarinig ng tinatawag na salita ng Diyos. Pagamat wala tayong obligasyon, wala tayong tungkulin, pero nandyan lang tayo para tagapakinig ng salita ng Diyos. Bahagi pa rin tayo ng iglesia. Tayo yung tainga na nakikinig ng salita ng Diyos at ina-apply natin sa ating buhay at dala-dala natin pag-uwi natin sa ating mga tahanan. Kaya po tayong mga tao, kinakailangan pagsikapan natin yung pagsunod kay Kristo, huwag tayong makabitaw sa Kanya. Yung mga sakripisyong yan, kinakailangan palaging nakasama yan sa ating mga ginagawa. Kinakailangan natin isakripisyo yung trabaho, yung oras sa gawa, o kung ano-ano pa mang bagay na dapat sanang pinagkakabalahan natin ngayon. Pero dahil sa kalooban ng Diyos, nangyari ang kanyang kalooban, kaya tayo nandito, nagtitiis, nagsasakripisyo, alang-alang sa pangangaral ng salita ng Diyos na nais natin makarinig sapagkat sa sunod na linggo, iba na naman po ang aral na ibabahagi sa bawat isa sa atin. Kaya mapalad tayo kung nakakarinig tayo ng Ebanghelyo na yan ay patungkol din naman para sa ating sariling kaligtasan. Hanggang dito na lang muna ang pakikibahagi natin sa oras na ito at nagpalain tayo ng Diyos anuman ang ating karaingan
kahilingan, ipagkalog naman ng Diyos sa bawat isa sa atin sa magkatuwid sa pangalan ng ating nakilang Panginoong Hesus Kristo. Salamat at mapagpalang hapon sa bawat isa.